May isang nilalang na sinasabing naglalakad ng pabaliktad, may mahabang tainga, at kayang uminom ng dugo ng tao. Hindi mo siya makikita, pero mararamdaman mo ang kanyang presensya. Ito ang Sigbin, ang nakakatakot na alagang halimaw ng mga engkanto. Ano ang Sigbin? Isa itong halimaw sa mitolohiyang Pilipino na sinasabing alaga ng mga engkanto at mangkukulam. Sa ilang paniniwala, ito ay isa ring klase ng aswang na sumusunod sa kanilang amo. Ano ang itsura nito? Mukhang aso o kambing, pero may balingkinitang katawan. May napakahabang tainga na kaya nitong ipitik gaya ng latigo. May pulang mata na nagliliwanag sa dilim. Naglalakad ng pabaliktad, ang ulo ay nakaturo sa likod at ang katawan ay baliktad. Sa ilang bahagi ng Visayas, ang Sigbin ay tinatawag ding Sigben at sinasabing kaya nitong maging invisible. Ano ang mga kakaibang kakayahan ng Sigbin? Nagiging invisible. Hindi ito nakikita ng ordinaryong tao. Umiinom ng dugo. Sinasabing pinupuntirya nito ang puso ng mga bata. Napakabilis tumakbo. Mas mabilis pa sa ordinaryong hayop. Kayang kumain ng anino ng tao. Pinaniniwalaan kapag nawala ang anino mo, may Sigbin na sumusunod sa'yo. Sa Cebu, may paniniwala na ang Sigbin ay ginagamit ng mga mayayamang pamilya para sa kapangyarihan. Mga lugar kung saan ipinapalagay na may Sigbin. Visayas, Cebu, Bohol, Leyte, maraming alamat tungkol sa mga pamilyang may Sigbinyan. Mindanao, Zamboanga, Davao, Cotabato, pinaniniwala ang ginagamit ng mga mangkukulam. Northern Luzon, Abra, Kalinga, Ilocos, sinasabing ito ay nagmula sa sinaunang paniniwala ng mga katutubo. Ayon sa mga matatanda, kung may naamoy kang kakaiba o parang bulok na prutas, maaaring may Sigbin sa paligid. Mga paraan para maiwasan ng Sigbin. Magsuot ng amulet, lalo na ang may ukit ng isang tandang o agimat. Magtanim ng bawang at luya sa paligid ng bahay. Magdala ng asin. Pinaniniwala ang ayaw ito ng Sigbin. Huwag maglalakad mag-isa sa dilim, lalo na sa mga liblib na lugar. Sa ilang probinsya, pinaniniwala ang tunog ng tandang na tumitilaok ay nakakapatakbo sa Sigbin. May mga nagsasabi na ang Sigbin ay hindi na kasing lakas tulad noon dahil sa modernisasyon. Ngunit may ilan pa ring kwento ng sighting sa ilang probinsya. Ang ilan ay naniniwalang ito ay isa lamang alamat, ngunit may iba namang naniniwala na totoo ito ngunit bihira nang makita. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa Sigbin, isang mahiwagang nilalang na pinaniniwalaang nagtatago sa dilim. Sa tingin mo, totoo kaya ang Sigbin? O isa lang itong alamat? Nagustuhan mo ba ang video na ito? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong engkanto ng Pilipinas.